At sa puntong ito, makibalita tayo kay Vicky Morales na nakatutok sa funeral rites ni Pope Francis sa Vatican City. Vicky? Yes, Ivan! Vicky, samot-saring mga lahi yung nakikita nating dumalo sa funeral mass. Kumusta naman ba yung mga kababayan natin? Well represented ba ang mga Pilipino dyan sa mga nangyayari ngayon? Ay, sobrang well represented tayo dito. Alam mo, Ivan, di ba, pag nagsisimba tayo sa ibang bansa, ang laman talaga ng simbahan ay mga Pinoy, no? Saan ka man pumunta. Kaya, to be expected, talagang maraming Pinoy ang pumunta rito, no? Para makiisa dito sa final rites para kay Pope Francis. Marami tayong nakitang Pinoy kagabi na nga, no? Nung pauwi tayo mula sa Colegio Filipino na residence ng mga kardinal, may nakita pa kami mga mag-asawa, no? Na talagang nag-set up na ng kanilang mga higaan doon sa konkretong sahig. Kasi sabi nila, pagbukas nitong mga barikada ng 5 a.m., gusto nila unang-una silang makapasok para makakuha sila ng magandang pwesto rito. So, yan ang nakita natin kagabi, na iba't ibang lahi ang nagpamorningan rin dito para nga makakuha ng magandang pwesto, Ivan. Vicky, paki-describe nga sa amin, of course nakikita namin sa video, no? Pero I'm sure iba yung pakiramdam dyan. Paki-describe yung overall mood dyan. Of course, it's a funeral, grieving ang mga tao, pero ramdam din naman natin yung mga interviews mo kanina. There's so much love around and there's so much gratitude for this Pope. Very true, Ivan. You know, ang hindi ko talaga maisip is this is supposed to be a funeral but hindi mo maramdaman yung pagdadalamhati. There's more joy, there's more gratitude for such a wonderful Pope who was very well loved, no, by so many people. Kahit na yung mga hindi Katoliko, may mga nadatnan kami rito, no, na talagang minahal nila yung Santo Papa kahit na hindi sila Katoliko. At pag nandito nakikita ko, kasi nagpakalat sila ng mga LED screen, no, yung mga kaganapan dito. At yung mga tao nanonood lang sa mga LED screen dito, nagdarasal, hindi sila masyadong nag-uusap. Talagang mataimtim nilang sinusundan itong mga kaganapan dito at yung misa, no, na ginagawa ngayon, Ivan. In fact, Ivan, yung mga kardinal na nga nandito, sabi sa akin noon, na pinuno ng Colegio Filipino na siyang residence ng mga kardinal pag may mga ganitong event, no? Sabi nila, maaga pa raw, 4 a.m. pa raw, nagbe-breakfast na raw, kumakain na raw ng Pinoy breakfast itong mga kardinal natin. Dahil gusto nila maaga pa lang, makaalis na sila. Although yung mga kardinal, mas late umalis sa Colegio Filipino dahil meron naman silang mga reserved seats. Kaya hindi naman kailangan kaagahan umalis. Pero yung ibang mga pari na kasama nila, na hindi naman kardinal, maaga na umalis para makakuha naman ng magandang upuan dito. Ivan? Nabanggit mo, Vicky, yung mga kardinal, nandyan si Cardinal Tagle at Vincula, nakita natin sa report, na interview mo rin, Cardinal David. May mga iba pa pang leader ng, o Pilipinong leader ng simbahan na nakasalamuha mo riyan. Yes, Ivan, yung mga pari sa Colegio Filipino, sila yung mga pari na pinapadala sa Roma para for further studies, no? Lahat sila full force dito. Maaga sila nagmisa kanina. Bago umalis ng Colegio Filipino, sabay-sabay silang kumain ng breakfast. At yun ang ibinahagi sa atin ng pinuno ng Colegio Filipino na si Father Greg Gaston. Vicky, dako tayo sa mga world leaders na nandyan ngayon, yung mga dignitaries. Na tanaw mo ba sila from where you stand? Nako, not at all, Ivan. Kung baga sa mga upuan, nasa ringside yung mga world leader. Kami nasa, hindi lang bleachers, kundi nasa likod pa ng bleachers. Pero very helpful naman itong mga LED screen na nakikita natin. At least nasusundan natin yung mga nangyayari sa loob ng Basilica at maging sa labas nito. No? Yung, malayo tayo, Ivan, sa pwesto nila. Hindi natin sila natatanaw. Pero sa tulong nitong mga LED screen na ito na pinakalat naman sa buong palibot ng St. Peter's Square, nasusundan naman natin yung mga nagaganap doon sa harap. So may impormasyon kaya tayo kung may nakasalamuha, nakausap na si Pangulong Bongbong Marcos sa mga kapwa world leaders dyan na naririyan? Yes, alam mo, Ivan, si Philippine President Bongbong Marcos at si First Lady Lisa Araneta Marcos, no? Very cordial yung kanilang naging pag-uusap dito kay dating US President Joe Biden.
at First Lady Jill Biden. No? Nagtamayan sila at they look genuinely happy to see each other. Kung magugunita natin, ilang beses na sila nagkaroon ng mga bilateral meeting, no, nung nasa pwesto pa si US President Joe Biden. Nagkaroon sila ng, if I'm not mistaken, bilateral meeting noong 2023 at nagkaroon pa uli ng isa pang meeting noong 2024. So I guess it was nice to see each other again. It seemed that way from the video that we were able to receive. At talagang mamaya makikita rin natin yung iba pang mga nakasalamuhan nila. Hopefully, we will get more materials. Pero meron ding mga photos tayo nakikita na nasa isang screen sila, no? Hindi kalayuan rin kay US President Donald Trump. Oo. Diba? Matapos itong funeral mass, Vicky, ano na bang nangyayari sa ngayon? May isang oras na rin, mahigit, o mahigit pa, 2 oras na yata, ano, yung nangyayaring funeral mass, at di ba pang seremonya? Ano na bang nangyayari ngayon and what's going to happen next? Ongoing pa rin yung mass. In fact, I was asking si Father Greg Gaston ng Colegio Filipino kung ano ba yung timeline, ano yung estimate ng procession, pagkatapos nito, di ba, ibabalik yung mga labi ni Pope Francis sa loob ng St. Peter's Basilica para sa isang ceremony. And then pagkatapos niyan, doon na ilalakbay ang mga remains ni Pope Francis papuntang Santa Maria Maggiore, ang piniling resting place ni Pope Francis. At ang pace nito, hindi siya magiging yung regular pace ng mga sasakyan. Gagawing walking place para nga makasunod yung mga deboto na maglalakad lang kasi hindi naman talaga pwede magdala ng sasakyan dito. Wala ka talagang makita ng sasakyan sa mga palibot nitong mga ruta na dadaanan ni Pope Francis. Okay, maraming salamat sa mga live updates mo mula dyan sa Vatican. Yeah, go ahead. Yes, may I just add that nagtanong din tayo dito sa mga security dito. Bubuksan naman yung St. Peter's Basilica uli, no? Pagkatapos na mailipat si Pope Francis sa Santa Maria Maggiore. At sa Santa Maria Maggiore, bubuksan din nila yan eventually sa publiko, I think the next day. And maging sa media, no? So susubukan nating makakuha ng shots doon din, Ivan, para we can share this with the devotees in the Philippines. Ivan. Ayan. Maraming salamat sa iyong live updates. Vicky Morales, live po yan mula mismo sa Vatican City.